Talagang kumbaga paniguradong nakikita niyo ho yung mga post tungkol ho dun sa mga sikat na nature spot dito ho sa lalawigan ng Rizal. Kung di ako nagkakamali, dyan sa Calabarzon, napakaganda ho ng mga talagang pasyalan dyan. Gaya ho nitong sinasabing ipinagmamalaki ho ng Calabarzon, yung Mount Banahaw, gayon din ho sa Taal, na sobrang ganda at hindi ho natin maitatanggi. 'Di ba? Yung mga kababayan natin nakikinig dyan sa Calabarzon. Pero behind those aesthetic views, malaki rin ho yung hamon kung paano natin naaalagaan ho yung ating kapaligiran mula sa mabilis na sinasabing urbanization at gayon din ho sa basura. Kaya naman ngayong araw ho at inimbitahan natin yung taong may hawak ho ng roadmap para dyan sa kalikasan sa Calabarzon. At nasa kabilang linya ho natin si Regional Executive Director ng DNR Calabarzon, Director Henry Adornado. Magandang umaga, Director Henry. Hello po, magandang umaga po sir sa inyo dyan sa studio at sa ating mga tagapakinig. Oo, Director, live ho tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila, si J. Martin ho ito. Yes sir, yes sir. Maraming salamat po for giving this opportunity na maging parte na inyong programa. Oo, Director, diretso ho tayo dito sa ating pag-uusapan ngayong araw. Yung sinasabi hong resibo, kumbaga sa maikling panahon nyo ho dito sa Calabarzon, para sa inyo ho at kumbaga sinasabi ho yung pinakamalaking win o milestone na talagang naramdaman ho ng mga ordinaryong mga kababayan natin dyan sa Calabarzon. Director. Una-una po, maraming salamat ulit Sir Jay. Tayo po ay mula sa ibang rehiyon ay nag-report lamang noong June 4 dito sa Calabarzon. And pagdating po sa ating mga programa ay atin pong sinisikap na maibigay lahat ng direktiba ng ating Secretary Juan Miguel Ticuna na maisaayos po at mailapit ang serbisyo ng ating opisina sa ating mga mamamayan. So mula po nang tayo ay dumating dito, ay nakapaglunsad na po tayo ng DNR Permitting on Wheels. Diyan po sa Cavite, meron na po dyan, 2 beses po tayo dyan. At dyan din po sa Rizal, 2 beses na rin po dyan sa Rizal. Sa mga susunod na buwan po ay gagawin natin yan sa Cavite uli, itong Agosto. At sa September ay sa Batangas. Ito po ay pangunahing programa ng ating kalihim na kung saan ay yung po mga serbisyo namin sa department, permitting, certifications, clearances, ay dinadala ho namin sa lokal na komunidad upang hindi na ho magsadya ang ating mga kababayan doon sa aming mga designated offices na medyo malayo. At makukuha rin ho nila ito sa loob ng isang araw yung kanilang mga aplikasyon. At Director, pagdating ho dun sa sinasabing National Greening Program, nasa na ba tayo ngayon at ilang ektarya na ho ba ng kabundukan yung masasabi nating matagumpay nating naibalik ho dun sa sinasabing kinagis ng green ho, pagiging green ho ng kabundukan natin? Director. Okay. Pagdating po doon sa ating rehabilitasyon through expanded National Greening Program or enhanced National Greening Program, 1,000 hektarya Calabarzon lamang ang ating na-state na base po sa record. Wala lang po akong hawak na eksaktong figure sa ngayon, but base po sa record na nakita natin in the past ay marami-rami na rin po dito sa karamihan ay nasa probinsya Quezon, probinsya ng Rizal at dito po sa Batangas. Mangilan-ngilan po sa Laguna kasi Laguna at Cavite kasi karamihan po dito ay private property na. At Director, kumbaga hindi ho natin maitatanggi, grabe ho yung hamon ng basura. Lalo na ho dun sa mga ilog dyan sa lalawigan ng Cavite, gayon din ho sa lalawigan ng Rizal, na dumadalay papunta hong Manila Bay. Ano ho yung major clean up o yung pagbabago yung nagawa ninyo sa ilang buwan nyo hong panunungkulan nitong mga nakaraang buwan ho?
Salamat Sir Jay, at nabanggit niyo po 'yan. Kung na atin pong matatandaan, 'yan po ay nasa radar ng ating, hindi lamang ng aming secretary po, but maging ng presidente, no? Mhm. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito po sa Calabarzon ay marami pong nag-ooperate ng sanitary landfill, at pinaiigting po ng ating tanggapan yung Mhm. pag-supervise, pag-monitor dito sa operation ng mga sanitary landfill. And ang ating pong opisina ay nakapag-issue na po ng ilang cease and desist order and notice of violation doon sa mga nakita natin at napatunayang nagkaroon ng paglabag sa Mhm. existing policies. Ano po? Ito po ay agarang aksyon na ginagawa ng office, but hindi po ibig sabihin ay kami ay tinututulan namin yung operasyon. Ano po? Ang gusto po natin ay maisaayos at mai-guide na mabuti ang local government doon sa pagpapatakbo ng solid waste management. Alam naman po natin na ang responsibilidad para sa tamang pagsasaayos at pag-dispose ng basura ay delegated po ito sa local government unit. And kami po sa national agencies, Mhm. particular sa EMB, DNR, ay nagbibigay ng technical assistance at monitoring purposes doon sa ating mga Mhm. nag-ooperate na sanitary landfill. Hindi lang po ito sa Cavite, sir. Meron din po tayo sa Rizal at maging sa Batangas area. Mhm. At Director, ang Calabarzon ho kasi, kumbaga, sikat ho ito sa sinasabing ecotourism. Andyan ho yung sinasabing Mount Banahaw, maging ho yung Taal. At kung ano-ano pa, kumbaga, marami pa ho pwedeng ipagmalaki dyan sa Calabarzon. Kung kayo ho tatanungin na Director, paano nyo ho binabalanse yung pagdagsa ho ng mga turista habang sinusiguro ho yung sinasabing hindi ho nasisira yung biodiversity ho ng ating lugar, Opo. Director. Tama po kayo, Sir J. No? Sa buong Calabarzon po ay kung titingnan natin, legislated natin nasa 11, at yung mga protected area na nasa initial component, umaabot po ito ng halos kulang na 20. No? Napakarami po. At ang lahat po ng yan ay sinisiguro natin na may doon tayong nakadesignate na Protected Area Management Board. Yan po ay board na kung saan ay binubuo ng mga lokal na opisyal. Mhm. Kasama po doon ang congressman doon sa lugar, mayor, kapitan at mga private sector. Sinisiguro po natin na ang bawat activity na gagawin sa protected area, dahil ang trend po ngayon, dahil maganda ang kagubatan, ay magamit itong protected area sa turismo, no? At hindi lamang po naman na community ang nakikinabang dito, but maging local government at kabuuan ay di ang ahensya para ma-manage na mabuti. Sinisiguro po natin na bawat aktibidades, Mhm. ito man ay uh, pang nasyonal, ito man ay pang turismo, ay mabubusisi po ng committee under the Protected Area Management Board para mapag-aralan ang kanyang impact doon sa komunidad, sa gubat, sa biodiversity, at kahit sa mga hayop na doon po sa kagubatan. No? Mhm. Dumadaan po ito sa masusing pagsisiyasat ng Protected Area Management Board, at inaaprubahan po ito para mabigyan ng kaukulang environmental compliance certificate at nang mag-operate sila or magamit ng naaayon po sa ating umiiral na batas. Mhm. At Director, doon naman ho dun sa sinasabing future plans, kumbaga, bago pa lang ho kayong umupo bilang Regional Executive Director dito sa Calabarzon, kung hihingi ho ako ng top 3 na personal yung tututukan at gusto nyo hong mabago bago ho matapos yung taong 2026, ano ho yun na Director? Ang actually hindi lang ho tatlo ang naka-pipeline sa atin na Sir J, ano? Yung pong tamang pag-manage ng basura, yung mga Mhm. facility na nagma-manage ng basura, tututukan po natin 'yan, ano? Yung pong National Greening Program na kung saan ay patungkol sa rehabilitasyon
pinaiigting po natin hindi lang yung ating implementasyon but yung pakikipag-partnership po natin sa private sector at sa mga mamamayan, no? Yun po yung sinasagawa natin sa pamamagitan ng pag-forge ng Memorandum of Agreement. Mhm. And yung pong ating mga PAs, no po, paiigtingin din po natin yung pagmamanage nitong mga protected area natin para hindi na po dumagsa o hindi na lumaki yung mga nauukupan ng mga illegal occupants dun sa ating protected area. Mhm. At Director, kumbaga sa madalas yung nararanasan natin na pagdaan ho ng mga bagyo, lalong-lalo ho dito sa Calabarzon, kumbaga ramdam na ramdam ho natin yung climate change na sinasabi. Bilang bagong regional director ho, ano ho yung bago nating strategy para mas maging safe ho at handa ho yung community natin pagdating ng sinasabing sakuna, Director? Um, nagkakaroon po tayo, Sir Jay, ng maigting na pag-ugnayan sa local government at Mhm. tayo po ay ang ating direction din ay maging very active sa ating Regional Development Council para madali po yung paghingi ng tulong do sa ibang mga ahensya pagdating sa disaster risk reduction, ano. Mhm. And may dagdag ko lang din po, Sir Jay, isa sa mga tinututukan natin yung implementasyon ng Extended Producer Responsibility Act. Ito po ay related doon sa solid waste management and yung nature-based solution, no, for climate adaptation. Ito po ay isa sa mga nasa radar din ng ating sekretary at gusto nating implement dito sa atin sa Calabarzon na kung Mhm. saan start na nga po tayo pagtulungan dyan po sa mga private sector saan ay naglalagay ng mga rehabilitasyon o nature-based solution project dyan po sa Upper Marikina. Mhm. At Director, maisingit ko lang din ho to. Isa ho dun sa mga napansin namin, yung mga madalas na idulog ho ng mga kababayan natin, yung hong usapin ng lupa at mga titulo, paano natin na mapapabilis ho yung sinasabing ma-streamline yung proseso para hindi ho natin na napag-aantay ng super tagal itong mga kababayan natin at gayon din ho sa mga maliliit na magsasaka, Director? Sa mga nakaripas pong panahon na Sir Jay, Mhm. actually pinabilis na po namin yung proseso, no? Umaabot na lang ho yan ng 120 days. Mhm. Naka-online po yan at computer based na kung saan ay makikita natin ano talaga yung status ng aplikasyon, ano. But lately, nagkaroon ho kami uli ng pagpupulong na kung saan ay ang gusto ng ating secretary ay mas mapabilis pa doon sa bilang ng 120 days yung proseso. Kaya palagay ko po in the coming week ay may lalabas pong Mhm. panibagong pulisiya ang department patungkol dito. And while wala pa po yung ganon, yung pong wala pa pong other policies na ilalabas para dito, ay ginagawa po namin na nag-start po nung ano, yung monthly na DNR permitting on wheels. Kasama po dyan yung land application na tinatawag natin. Mapapabilis po natin. At yan po ay per record ay talagang siguro inaabot ng 30 processes sa aming departamento yung nai-share namin sa bawat local government unit at saka sa mga komunidad. Director, meron ho kaming televiewers dito na sinasabing mabilis daw ho ma-develop ho itong Calabarzon. Pero kaakibat niyan sinasabi, lumalaki rin ho yung problema sa basura sa ilalim ho ng inyong pamumuno. Paano nyo ho tutulungan daw ho itong sinasabing paano nyo sisitahin yung mga LGUs na hindi ho seryoso dito sa sinasabing solid waste management, Director? Alam niyo po, hindi naman namin kailangang sitahin dapat sila, no? Opo. Dapat alam po ito ng local government na responsibilidad talaga ng LGU, yung tamang pagmamanage at pag-dispose of ng mga basura. Siguro po on our part ay patuloy naming paitingin yung yung koordinasyon sa kanila, no, para ma-remind sila doon sa responsibilidad na dapat nilang gawin and kung ano pa yung maitutulong namin technical
para mas ma-improve yung disposal facilities nila. Ah. So, mula po nung ako ay dumating dito, akin pong binibisita yung ating mga chief executive, yung ating mga legislator, and even the governor, para maiparating sa kanila na ang aming pong tanggapan ay bukas doon sa ano pa mang partnership or technical na technical know-how na pwedeng itulong ng department although sa mga suliranin ng local government. Mhm. So, Sige. Sir Jay, doon po umiikot yung aming tulong sa kanila, makapagbigay ng tamang guidance at technical assistance. At talaga napakabilis ho ng oras. Panghuli na lang, Director, para ho dun sa mga nanonood at nakikinig ho sa atin sa mga oras na ito. Diyan ho sa rehiyon ng Calabarzon, ano ho yung mensahe o paalala nyo sa kanila para ho sinasabing maging katuwang nyo pagdating ho dun sa sinasabing pag-aalaga ng kalikasan, Director? Siguro po ang gusto ko lang iparating sa ating mga kababayan at kasama sa DNR Calabarzon ay gusto ko pong iparating sa kanila na bukas po ang aming tanggapan sa regional office, maging sa bawat office, sa community office. Bukas po kami na tumanggap ng mga impormasyon patungkol sa mga nakikita nilang paglabag, kung mayroon mang paglabag, upang mabigyan kaagad namin po ng kaukulang pansin at kasagutan or aksyon na kinakailangan yung mga ipaparating po sa amin. Marami pong paraan para may parating sa amin, maging sa tawag, sa text, even email, ini-entertain po natin. Sa amin pong tanggapan ay inatasan po natin ang ating mga kasama na yung ganyang mga impormasyon na pinadadala ay agarang bigyan ng pansin. At maraming salamat, Regional Executive Director ng DNR Calabarzon, Director Henry Adornado. Director, maraming salamat ho sa inyong oras at mabuhay ho kayo. Maraming salamat po, Sir Jay, at sa ating mga tagapakinig. Thank you. At ating napakinggan si Regional Executive Director ng DNR Calabarzon, si Director Henry Adornado. At talagang nakita ho natin at napakinggan yung kanyang naging paliwanag pagdating ho dun sa usaping pangkalikasan, kung paano ho pinangangalagaan yung ating yamang kalikasan dyan ho sa Calabarzon. Alam nyo, bilang bagong director ho dyan sa Calabarzon, tama ho at nakita nating aktibo at nakikipag-ugnayan ho, gaya nitong sa media, nakikipag-ugnayan si Regional Director para ho nalalaman ng taong bayan kung gaano kaaktibo at may ginagawa yung ating DNR Calabarzon sa pangunguna ho ni Director Henry Adornado.